Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Uso sa ating mga Pinoy ang tinatawag na extended family. Ibig sabihin ay sa isang bahay ay nakatira ang lolo, lola, mga anak, asawa ng mga anak at mga apo. Ganito ko ilarawan ang pamilya ng aking asawa. Ayos lang dahil malaki rin naman ang bahay. Makaluma na iyon. Antigo nang matawag. Dahil panahon pa ng mga Kastila nang itayo ang 2 palapag na bahay na binubuo ng 7 kwarto. Ganon siya kalaki at sobrang tibay pa rin dahil gawa siya sa kahoy na mulabi na hindi inaanay. Pag-aari pa ito ng mga magulang ni Lola Nieves, ang lola ng aking asawang si Julian. Ang ibang mga anak nila ni Lola Nieves ay nasa ibang bansa. Doon na nakatira at doon na rin nakapag-asawa. Bali 3 babae ang mga ito at nag-iisang lalaki si Papang Wilmer, ama ni Julian. 3 magkapatid sina Julian at siya ang panganay. Parehong mga lalaki at pareho ring hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil wala sa bokabularyo ng mga ito ang edukasyon. Gayong napakalawak naman ng kanilang mga lupain at ari-arian. Ako po pala si Thelma, isang retiradong guro sa ngayon at may 3 profesional na anak. Nais ko lang ibahagi sa inyong lahat ang hindi ko malilimutang karanasan ko at ang isa ko pang hipag tungkol sa isang aswang na siyang hipag rin namin. Para lubusan niyong maintindihan ay tapusin niyong pakinggan ang aking kwento. Bali ang bahay nga palang iyon ay nasa gitna ng kanilang napakalawak na hasyenda. Pero syempre, hindi pa nahati ng magkakapatid dahil naroon ang iba sa abroad. At ang nangangasiwa lamang ay ang ama ni Julian. Nasa 10 hektarya din iyon, kaya napakalawak na lupain talaga. Pangunahing produkto roon ay ang palay, mais, mangga, niyog at tubo. Siguro dahil sa malawak na lupain na pinagkakitaan ng buong pamilya nila. Kung kaya't ito ng kanilang nakahiligan. May mga truck rin sila na siyang nagdadala ng kanilang mga produktong tubo sa lungsod. Maging ng mga prutas at kung minsan ay gulay. Depende sa kung anong proyekto o tanim ang kanilang mapagplanuhan. Isa akong guro sa kanilang baryo. At nakilala ko si Julio noon sa Balon, kung saan ay malapit iyon sa kanilang kalupaan. Nasa libis na iyon ang nayon at malayo sa aming bayan. Kung kaya't kinakailangan ko pang mangupahan dahil sa layo at hirap ng biyahe dahil sa lubak-lubak na daan. Kailangan kong tanggapin ang oportunidad na iyon dahil sa pangarap kong maging regular na teacher sa pampublikong paaralan. Para na rin makakuha ng napakaraming benepisyo sa gobyerno. Ako ang breadwinner at tanging inaasahan ng pamilya noon. Buhat noong makapagtapos ako. Kaya kailangan kong magporsige at magiging masipag. Simpleng magsasaka kong tignan si Julian. Sunog sa araw at babad sa putik ang suot na korto. Ngunit sobrang gwapo niya at napakamaskulado. Kung titignan mo ito, kahit sino ay maaakit. Sa maikling salita ay nahulog ang aking loob sa kanya at naging mag-asawa kami kalaunan at nagkaroon na rin ng 3 anak. Naging regular din akong teacher sa nasabing baryo. Ang sunod namang nakapag-asawa sa kaniyang kapatid ay ang pangalawa niyang kapatid na si Fernando. Pinagbubuntis pa lang ng asawa nitong si Faye ang kanilang magiging panganay na anak nang may ipakilala ang kanilang bunsong si Teo na nobya at gusto na kaagad nitong pakasalan na. Isang baguhang midwife at doon din nakadestino sa nasabing baryo.
Taga-kabilang bayan ito at ang sabi ay may kaya din at maimpluwensya ang mga angkan. Sa madaling salita ay may kanya-kanya na kaming pamilya nun. Subalit nakatira sa iisang bubong. Maayos naman ang aming pakikitungo sa isa't isa noong una. Nagkalamat lang ng unti-unting may na-discover kaming kakaiba sa katauhan sa hipag naming midwife. Napakabait din ng aming mga biyanan, maging ang lolo at lola ng aming asawa. Kakaiba nga lang at napakagwardo ng asawa ni Theo na si Lyda. Laging gusto ay mag-isa at hindi nakikisali sa aming kwentuhan o maritisan. Lalo na kapag gabi matapos naming maghapunan. Lagi itong nagkukulong sa kwarto at ang dahilan lagi ay may mga mahahalagang ginagawa. Minsan naman ay nahuhuli ko siyang titig na titig sa malaking umbok ng tiyan ni Faye. Napakalagkit ng titig nito. Naani mo'y tagos hanggang sa loob ng tiyan. Hindi ko naman iyon binigyan ng ibang kahulugan dahil sa utak ko ay malamang nais na rin itong magkaanak. Masarap naman talaga sa pakiramdam ang magkaroon ng anak. Tila iyon ang kukumpleto sa buhay mo bilang may bahay. Makalipas ang ilang mga buwan ay naisilang naman iyon ni Faye sa tulong rin ni Lyda. Dahil nga isa itong midwife. Yun nga lang at ganoon pa rin ito kung makitungo. Parang wala lang at mas gustong nagkukulong lagi sa loob ng kwarto. Hanggang sa lumipas ang 2 taon. Malalaki na ang 3 kong anak at wala na akong balak na masundan pa. Simula noon ay kalawat kanan na ang balibalita sa nayon. May isang aswang raw na namataan ng mga residente. At hindi lang ito isang beses nakita. Hindi nga lang ito mahuli-huli dahil ang bilis mawala sa paningin. Kumalat ang balitang iyon kaya naging alerto ang lahat. Hanggang sa isang beses ay napadaan ako sa 3 nanay na nag-uusap. At narinig ko mismo sa 2 tenga ko ang pangalan ni Lyda. Hindi rin ako magkakamali dahil siya lang ang nag-iisang midwife sa aming lugar na may pangalang Lyda. Excuse me po, pinag-uusapan niyo ba ang aking hipag? Walang pag-aalinlangan kong tanong. Halata ang gulat sa kanila mga mukha. Tila tinatakasan pa ng dugo ang mukha ng nagkukwento. Na halatang natatakot. Ngunit wala kahit isa sa kanila ang sumagot at kanya-kanya ang mga itong nagpaalam sa isa't isa. Tila ba hindi ako nakita ng mga ito? Sinundan ko na lamang sila ng tingin isa-isa. Simula noon na hindi na umayos pa ang aking pag-iisip. Napaisip ako ng malalim kung ano ba talaga ang pinag-uusapan ng mga ito tungkol sa hipag kong isa. Bakit ito nagka-isyo? Gayong halos hindi na nga ito lumalabas ng kwarto. Kahit nga kami ay hindi close dahil laging nakaiwas sa akin. Hindi mo nga matitigan sa mga mata dahil laging nakayuko at napakamahiyain. Lumipas din iyon at nawala na rin sa utak ko hanggang sa dumaan ang ilang mga linggo. Ginabi ako noon galing sa bayan kasama ang aking asawa dahil may seminar ang mga guro at kasama ako doon. Dumating kami sa bahay pasado 7:00 na ng gabi. Sa mga panahong iyon ay maaga talagang natutulog ang lahat ng tao sa bahay. Kaya aasahan kong tahimik na at sarado na ang buong kabahayan. Ngunit nagtaka ako na makitang bukas ang bintana sa kwarto ni Lyda sa likuran ng bahay. Napaikot pa kasi ako doon dahil kailangan kong magbanyo. Na mga panahong iyon ay nakahiwalay ang banyo o kasilya sa bahay. Maliwanag rin naman dahil may ilaw na pinapailaw magdamag doon tuwing gabi. Ang ikinagulat ko ay ang itim na pusa na tumalon mula sa nakabukas na bintanang iyon. Gayong wala kaming mga alagang pusa sa loob ng bahay. Tapos ay malaki iyon kumpara sa ordinaryong pusa sa Pilipinas. Napakataas pa ng tinalon dahil mula sa 2 palapag.
Nangilabot pa ako dahil sa kanya-kanyang alulong ang 4 na alagang aso ng biyanan naming lalaki. Naalala kong ganito sila lagi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. At nagsimula lamang iyon nung ibinahay ni Theo, si Laida. Nailing ako matapos mapagtanto na iba ang pumapasok sa aking isipan. Alam ko sa sarili ko na pinagdududahan ko ang hipag ko na yon. Napatanong na din ako sa sarili ko kung iyon din kaya ang hinala ng mga tao sa aming paligid. At kung bakit na mga ito pinagchichismisan ng aking hipag. Sa lalim ng aking iniisip ay hindi ko narinig na kanina pa pala ako tinatawag ng aking asawa. Ang tagal ko raw sa likod. Pagod at antok na daw siya at maaga pa siyang gigising kinabukasan. Dahil kailangan daw buksan ang irigasyon ng tubig. Kailangang patubigan ng mga palay upang masigurong malusog ang mga ito at magkaroon ng saganang ani. Mahal, may napansin ka bang kakaiba kay Laida? Biglang tanong ko sa kanya. Wala. At bakit ba? Ayoko ng ganyang ugali, mahal. Kailan ka pa naging ganyan? Balik na tanong nito sa akin. Sorry, mahal. Halika na. Pasok na tayo sa loob. Yaya ko na lang sa kanya. Napagsabihan pa ako ng aking asawa. Ngunit sa mula ng gabing iyon, ay hindi na ako naging kampante sa katauhan ni Laida. Lagi ko na rin iniiwas ang aking mga anak, lalo na pagsapit ng hapon. Minsan nang kumalat ang balita na may nawalang bata na kaedaran ng aking bunso at nang matagpuan iyon ay wala na ang mga lamang loob. Kaya hinala agad ng marami ay naaswang ang bata. At hindi iyon imposible. Nasa liblib na nayon kami, kaya posibleng maraming aswang na naninirahan. Lumipas sa mga araw, ganon pa rin ang pag-uugali ni Laida. Tila laging umiiwas sa mga tao. Hanggang sa isang hapon na galing ako sa eskwelahan, ay nahuli ko siyang nakatitig sa tiyan ni Faye na nagbubuntis ulit noon ng kanyang bunso. Tila ba'y tagos ang titig nito sa loob. Matagal ko siyang tinitigan at kitang-kita ko na tila ba naglalaway siya at ang mga mata ay kakaiba ang hangad. Sa sobrang focus niya doon sa kanyang tinititigan ay hindi niya ako napansin. Hanggang sa napansin kong napahawak sa tiyan si Faye. Tila ba may iniinda itong sakit. Hanggang sa napahiyaw na nga ito at hindi na iyon matiis. Nabitawan nito ang hawak na walis na tingting, kaya nagmadali akong lumapit. Panay pa rin ang pagsulyap ko kay Laida. Doon lang niya ako napansin. Tila nagulat pa ito at biglang lumayo sa bintana. Ayos ka lang, Faye? Tanong ko. Ate, biglang nanigas at sumakit ang tiyan ko. Sagot nito. Halika, alalayan kitang makapasok. Baka hangin lang yan. Wika ko. Muli kong tiningala si Laida sa bintana. Ngunit hindi na ito sumili pa. Mas lalong sumama ang kutob ko sa aking hipag. Hindi ko tuloy na iwasang tanungin si Faye tungkol sa kanya. Faye, may napapansin ka bang kakaiba kay Laida? Tanong ko. Matagal na, ate, kaso hindi ko pwedeng sabihin dahil ayaw kong manggaling sa akin ang mga bali-balitang naririnig ko sa labas. Kumalat na yata ang chismis eh. Ha? Anong chismis? Aswang si Laida. Kaya nga lagi akong umiiwas sa kanya. Kalat na ang chismis na iyan. Marami nang namamatay na bata at siya ang nakikita ng mga tao. Kaso ay natatakot din magreklamo dahil hindi mahuli-huli. Lalo na at maimpluwensya dito sa lugarang pamilya ng ating mga asawa. Natatakot silang maibaliktad at baka sila ang maakusahan at makapagbayad. Balita rin kasing may kaya rin ang pamilya ni Laida. Balita rin kasing may kaya rin ang pamilya ni Laida. Balita rin kasing may kaya rin ang pamilya ng
Laida na iyan sa kabilang bayan. Ngunit bantog ng mga aswang ang buong lahi. Mahabang kwento ni Faye. Natahimik ako at napaisip ng malalim. Kung gano'n ay tama ang narinig kong tsismis na mga ali. Maging ang hinala ko base sa aking nakikita. Wala rin ako mapagsabihan kahit asawa ko dahil malapit silang tatlo na magkakapatid. Magiging komplikado ang sitwasyon kapag nagkataon. Kaya pinagsabihan ko na lang din si Faye. Nasa amin na lang yung mga tsismis na naririnig namin. Baka kami pa ang magkasiraan at ayaw rin namin na magkalamat ang relasyong magkapatid ng aming mga asawa nang dahil sa tsismis na iyon. Kaya lang ay simula ng hapon na iyon ay mas lalo lang nag-iba ang kilos ni Laida. Tila mas lalong lumalayo ang kanyang loob sa amin ni Faye. Ngunit ayos na rin dahil hindi rin ako komportable na kausap siya o kabanding. Lalo na simula nung magduda na ako sa kanyang katauhan. Para rin makasigurong ligtas ako at ang mga anak ko sa itim na kapangyarihan ni Laida kung sakali mang totoo ay hindi ko pinapaalis sa katawan ng aking tatlong anak ang bigay na habak ng aking lolo na albularyo. Ibinigay niya iyon noong nagbakasyon kaming buong pamilya sa aming lugar. Lumipas ang ilang buwan, 7:00 noon ng gabi, nang tawagin ni Fernando si Laida. Manganganak na si Faye. At dahil may wife naman si Laida, ay hindi na kailangang maghanap pa ng ibang magpapaanak kay Faye. Ito naman ang nagpaanak kay Faye sa unang anak nito, kaya tiwala si Fernando at panatag na maging normal ulit ang panganganak ng asawa. Simula nung marinig ni Faye ang tsismis ay ayaw sana nito na ang aming hipag na magpapaanak sa kanya. Ngunit wala siyang magawa dahil asawa niya ang masusunod at hindi niya pwedeng sabihin dito ang narinig niyang tsismis. Parang gusto kong awatin, ngunit hindi pwede. Ano naman ang may dadahilan ko? Ang kailangan ko lang gawin ay magbantay. Hindi pwedeng malagay sa alanganin ang buhay ng sanggol na pamangkin ko rin. Hindi ako sigurado kung pamangkin din bang turing ni Laida sa maipapalabas niyang sanggol. Duda ako. Kabado din ako masyado at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Para bang may magaganap na kakaiba sa mga sandaling iyon. Umabot na ng 10:00 ng gabi, ngunit hindi pa rin lumalabas ang bata. Kitang-kita ko ang sakit na tinitiis ni Faye. Danas ko rin iyon ng 3 beses. Hanggang sa makatulog na si Fernando, kakabantay. Maging ang aking mga biyanan ay tulog na rin. Nagsimula na akong mag-alala. Ako na lang ang nakabantay mag-isa kay Faye. Kaya kailangan kong piliting gisingin ang diwa kahit na inaantok na rin at pagod na pagod. Mahal, ako na munang magbantay. Matulog ka na sa kwarto dahil may pasok ka pa bukas. Bungad ni Julian sa akin. Umiling lang ako dahil hindi ko pwedeng iwanan si Faye. Samahan mo na lang ako dito, mahal. Uwi ka ako pa sa kanya. Mabuti naman at pumayag siya. Iyon nga lang at nakatulog din ito. Kaya muli na naman akong kinabahan. Sana naman wala siyang gagawing hindi maganda. Ilang sandali pa ay lumabas na rin ang sanggol sa tiyan ni Faye. Nakatulog ito diretso matapos iluwal ang bata. Kaya lumapit ako kay Laida para alalayan sana ito. Ngunit mabilis nitong inalayo ang bata na noon ay iyak ng iyak. Anong gagawin mo, Laida? Akin na ang bata. Utos ko ngunit ngumiti lang ito. Nakakakilabot ng ngiti. May kung anong sinambit ito at ramdam ko kaagad ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata. Pagkatapos ay wala na akong naramdaman at naging maitim na ang lahat. Basta nagising na lang ako na umiiyak na ang lahat. Humahagolgol si Faye at galit na binantaan si Laida. Ibalik mo ang anak ko dahil hindi yan si baby.
Isa kang halimaw. Aswang ka. Paano ka naging tagasilbi ng publiko kung ganyang isa kang aswang na walang awa sa mga sanggol? Galit na sumbat ni Faye kay Lyda. Maghunos dili ka sa pang-aako sa akin dahil wala kang ebidensya. Ako na nga ang tumulong. Ako pa ang napasama. Galit na sagot ni Lyda. Doon na ako bumangon at lumapit sa dalawa. Nagising na rin ang asawa ni Faye at ang asawa ko. Maging ang asawa ni Lyda ay pumasok na rin. Kaya nagsiksika na kami sa loob. Anong nangyari sa bata? Tanong ko. Napahagulgol si Faye habang tinitignan ang bata na nasa kanyang tabi. Nangingitim na ito at tila may mga pasa sa liig. Kasalanan ko ba kung nabigtay sa sariling pusod ang bata kaya namatay? Ang hirap niyang paintindihin. Muli kong naalala ang lahat. Ang paglabas ng bata. Hindi totoong nabigti ito sa sariling pusod. Dahil malakas ang bata at normal na nailawal ni Faye. Masiglang umiyak ang bata nang ilayo kanina ni Lyda. At susubukan ko pa sanang kunin ang bata sa kanya. Ngunit bigla itong may inusal ng kung ano. Kaya bigla akong nawala ng ulirat. Sa naalala ko ay mabilis akong tumayo at kinompronta ito. Hindi totoong patay ang bata. Malakas siyang umiyak kanina. Huwag mo kaming lukuhin. Anong ginawa mo sa bata? Lakas loob na tanong ko. Ikaw din. Gusto mo rin akong gawa ng isyo. Tutulog-tulog lang kayong lahat. Ako mag-isa ang nagpapaanak kay Faye. Tapos ako pa itong lumabas na masama. Galit-galitan ito. Doon na nakisali si Teo, ang asawa ni Lyda. Kung kaya nagkagulo na ang lahat, mas lalong nagalit si Teo nang magsimula ng umiyak si Lyda. Alam ko naman na noon pa lang na ayaw niyo talaga sa akin. Ang layo ng loob niyo sa akin. Pero wag naman sanang umabot na sisirain niyo ang pangalan ko sa harap mismo ng asawa ko. Wika pa ni Lyda. Mas lalo akong nasorpresa sa ugali ni Lyda. Ganon pala kalala ang kanyang ugali. Noon ko lang napagtanto. Lumingon akong umiiyak sa harapan ni Julian, ang aking asawa. Kitang-kita ko na naguguluhan din ito sa sitwasyon. Ngunit kailangan kong panindigan ang aking nakita. Bahala na sa kung anong paraan ko papatunayan na totoo ang aking sinabi. Basta kailangang maibalik ang sanggol dahil malakas ang pakaramdam ko na buhay pa ang bata at kung saan lang nito ikinobli iyon. Bigla kong naalala ang kwento sa akin ng lolo kong albularyo. Iyon ay ang itapon sa bintana ang nalamat na sanggol. Sa ganong paraan ay malalaman na hindi totoong sanggol ang nasa aming harapan. Mabilis kong kinuha ang walang buhay na sanggol at itinapon sa bintana. Anong ginawa mo sa bata? Galit na sigaw ni Lyda. Natulala ang aming mga asawa sa aking ginawa. Katawan iyon ng saging, hindi sanggol. Kailangang mahanap ang katawan ng bata. Diretsong sagot ko. Patakbong lumapit si Fernando sa bintana. Magulo ang utak nito at nalilitong pinailawan ang ilalim. Habang si Theo ang asawa ni Lyda ay mabilis na tumakbo palabas para kunin iyong muli. Pagbalik nito ay kanlong na nito ang kaparasong katawan ng saging na nakabalot pa ng lampin. Anong nangyari? Bakit naging ganito ang aking anak? Naiiyak at nagugulhang tanong ni Fernando. Hindi mo anak iyan. Kailangan nating mahanap ang iyong anak. Sagot ko. Naging balisa si Lyda nang marinig iyon. Maging si Theo ay iba na ang tingin sa kanyang asawa. Kanya-kanyang baba kami ng bahay para hanapin ang sanggol. Bahala kayo sa buhay niyo. Tapos na akong tumulong. Galit-galitang wika ni Lyda, sabay talikod. Sinundan ito ni Theo sa kanilang kwarto. Marahil ay kakausapin ito ang asawa. Doda rin akong may alam si Theo sa katauhan ng kanyang asawa. Kailangan lang nitong protektahan dahil ayaw mapahiya at mahal na mahal nito. Nang tuluyan ang makapasok ang mag-asawa sa kanilang kwarto,
ay tsaka na kami nagmadaling lumabas. Sobrang lawak ng bakuran at ang daming bodega sa paligid. Kaya paniguradong mahihirapan kaming mahanap agad kung saan itinago ang sanggol. May bodega ng mais, may bodega ng palay at malalaki iyon. Kaya kanya-kanyang ikot kaming mag-asawa. Maging si Fernando ay tumulong ng hanapin ang kanyang anak. Naniniwala siyang totoo ang aking sinabi. Isa-isang inalughog ang lahat ng bodega at kubo. Ngunit walang mahanap na sanggol doon. Ngunit wala akong balak na tumigil. Ramdam ko na nasa paligid lamang ang sanggol. Nananalangin lamang ako na sana'y buhay pa ang bata. Hanggang sa naririnig ko ang mahinang iyak nito. Nasa itaas iyon ng truck, kaya tinawag ko si Julian. Agad kong pinaakyat sa kanya ang itaas para tignan dahil sigurado akong iyak iyon ng sanggol. Hindi ako nagkakamali dahil naroon nga ang sanggol. Mabilis itong kinuha ng aking asawa. Mabuti na lang at balot pa rin ito ng lambin kaya hindi ito masyadong nalamigan. Nasa front seat din ito ng truck kaya naisilong din ito at hindi masyadong nalamigan. Naku, Diyos ko, buhay ang bata. Salamat naman sa Diyos ko. Sambit ko at mabilis na kinuha iyon mula sa aking asawa. Ngayon mo sabihin na nag-iimbento ako ng kwento. Naiiyak kong sumbat sa aking asawa. Pasensya ka na, Thelma. Parang ang imposibleng paniwalaan dahil napaka-inosenteng tignan ni Lyda sa mukha. Kahit sino hindi akalaing isa siyang aswang. Kahit sino? Hindi mo ba alam na kalat na sa baryong ito ang bali-balitang aswang si Lyda? Alam na ng halos buong baryo. Kayo na lang ang hindi nakakaalam. Dahil natatakot ang mga tao na magkaroon ng datos. Lalo na at alam nilang wala silang panlaban pagdating sa pera. Mahabang kwento ko. Hindi nakaimik agad si Julian. Tila hindi pa makapaniwala sa aking kwento. Hanggang sa nasambit niya ang katagang, "Kawawang Teo." Hindi na ako umimik pa. Alam ko kung gaano sila kalapit na magkakapatid at hindi ko alam kung anong mangyari kinabukasan pagkatapos ng pangyayaring iyon. Patakbong lumapit sa amin si Fernando nang makita nito ang aking kanlong. Narinig na din malamang nito ang iyak ng kanilang sanggol. Dahilan ng pagmamadali nitong lumapit sa amin. Kuya Julian, Sambit nito. "Andito ang anak mo. Pasalamat ka kay Ate Thelma mo." Kung hindi niya pinanindigan ang kanyang salita, marahil ay napaniwala na tayong lahat na peking bangkay na sanggol na iyon. Biglang napaluha si Fernando habang yakap-yakap ang sanggol. Mabilis na rin kaming umakyat sa taas para dalhin kay Faye ang kanyang sanggol. Nakasalubong namin si Teo na lumalabas sa kanilang kwarto. Nang makita nito ang hawak na sanggol ay napayo ko itong bumalik sa kwarto na tila ba nahihiya. Tinignan lamang siya ni Fernando at Julian. Pakaramdam ko ay iyon na ang simula ng lamat sa pagitan nilang magkakapatid. Ngunit hindi ako nakaramdam ng konsyensya dahil para iyon sa sanggol, kung kaya't pinaglaban ko ang katotohanan. Pagkarating sa loob ng kwarto ni Faye, ay napahagulgol ito na makita ang totoo nitong anak. Walang pagsidlan sa tuwa ang nararamdaman ni Faye na mga sandaling iyon, at labis-labis ang kanyang pasasalamat. salamat Ate Thelma. Utang ko sa iyo ang lahat ng ito. Umiiyak na wika ni Faye. Anong utang ang sinasabi mo? Ginawa ko lang ang tama kasi nakita ng dalawang mga mata ko ang malusog na sanggol kanina. Kaso ay may sababaylan din yata ang Lyda na iyon. May inusel lang siya kanina ng kung ano. Nakatulog na kaagad ako. Kwento ko. Nagkatinginan lamang si Julian at Fernando. Maya't maya pa ay nagbulungan ang mga ito. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit halatang seryoso iyon. Hindi na ako nagtagal pa at nagpaalam na sa kanila dahil malalim na ang gabi.
Kailangan ko ring silipin ang aking mga anak. Mahimbing ang mga itong natutulog, kaya pumasok na rin ako sa kwarto naming mag-asawa. Kahit gaano kapuyat ay kailangan kong bumangon ng maaga para sa aking tungkulin bilang guro ng napakaraming estudyante. Si Julian mismo ang gumising sa akin para gumayak, at habang nagkakape ay doon niya nasambit na umalis na si Teo at Laida. Umalis sila dito sa bahay? Galit na tanong ko. Oo, 3:00 ng madaling araw na maramdaman kong binubuhay ni Teo ang makina ng kanyang sasakyan. May dala silang mga gamit. Sa palagay ko ay hindi na mga ayon babalik. Nahiya yata si Teo sa ginawa ng kanyang asawa. Hindi lang sa ginawa, mahal. Maging sa katauhan ni Laida. Kung sana hindi man lang tinablay ni Laida ang sariling hipag. Biro mo, pamangkin niya ibalak niya pang kainin. Ay, napabuntong hininga si Julian. Marahil ay namimiss nitong kabanding si Teo. Malas lang kasi at isang aswang ang napangasawa ng kanyang kapatid. Naawa ang mga ito para kay Teo. Tila maling pagmamahal ang napili nito. Ayos lang sanang aswang basta't hindi nananabla ng sariling kadugo at di namamahamak ng buhay ng tao. Marami namang aswang na ganawan, nabubuhay lang sa karne at lamang loob ng mga hayop. Lumipas ang ilang taon, naging tahimik ang buong bahay. Ngunit isa sa pamilya ang mababawas. At iyon ang napakabait naming lola na si Lola Nieves. Sa sobrang katandaan na rin ito, kung kaya't hindi na kinayang labanan ang karit ni kamatayan. Dahil doon ay gumawa ng paraan si Julian upang maipaalam kay Teo na wala na ang kanilang lola. Mabuti na lang at natuntun din nila kaagad ang lugar nila Laida. Nang malaman din ni Teo na wala na ang kanilang Lola Nieves, ay dali-dali itong umuwi kasama ang asawa. Pareho kaming ilang sa isa't isa dahil sa nangyari. Ngunit siyempre, mas nahihiya siya at walang mukhang maiharap. Ngunit dahil kay Teo ay napilitan itong humarap sa amin. Hindi rin naman kami manunumbat. Dahil lihim na rin iyon ng buong pamilya. Kahihiya ng isa, kahihiya ng lahat. Kaya minabuti ng angka na itago iyon. Wala nga lang kaming pansinan sa bahay hanggang sa mailibing na si Lola Nieves. Doon na napag-usapan ang tungkol sa hatian sa lupa at ari-arian. Matapos iyong mahati ay ebidenta na ni Teo ang kanilang parte. Kaya may nabuti iyong bilhin ni Julian kaysa sa iba pa mapunta. Naging maayos at tahimik ang buhay namin at paminsan-minsan ay dumadalaw naman si Teo sa kanilang mga magulang. Ngunit hindi na isinasama si Laida. Hanggang sa isang araw ay nasa bahay ito at inakala kong magbabakasyon lang para makasama ang mga magulang. Ngunit dumaan ang ilang linggo at buwan. Tila wala naman itong balak na umuwi sa lugar nila Laida. Kaya nagtaka na ako at napatanong sa aking asawa. Doon lang din ikwento ni Julian sa akin ang mapait na sinapit ng anak ni Teo sa kamay ng sariling ina nito na siyang nagdala sa sinapupunan ng 9 na buwan. Kwento ni Teo ay sobrang saya naman ni Laida nang magdadalang tao ito. Sa wakas, mahal, ilang taon nating pinaghihintay. Nabiyayaan din tayo ng anak. Masayang wika noon ni Teo daw. Oo, Teo. Salamat dahil pinili mo pa rin ako sa kabila ng aking pagiging aswang. Oo naman, Laida. Wala akong pakialam kahit saang angkan ka pagaling. Babaylan man o aswang o kahit ano pa man. Dahil mahal kita, tatanggapin ko at ipagtatanggol ka kahit kanino man. Napayak ito at sobrang naging emosyonal, sabay yakap ng mahigpit kay Teo. Isa yon sa mga kwento ni Teo na masayang alaala niya noong nagbubuntis ang kanyang asawa. Napaiyak ito at sobrang naging emosyonal, sabay yakap ng mahigpit kay Teo. Kano naman talaga silang magkapatid kung magmahal.
wagas at sobrang maaruga. Naging mas matibay ang kanilang pagsasama at lalong naging maalaga si Teo sa asawa. Hanggang sa dumating na raw ang araw na isinilang na ni Laida ang kanilang gwapong anak na lalaki. Dito daw ay madalas laging nahuhuli ni Teo ang asawa na gising tuwing hating gabi o di kaya ay madaling araw. Natitig na titig sa kanilang sanggol na ilang linggo pa lamang noong nailuwal. Ang buong akala ni Teo ay natuwa lang ito sa kanilang anak. Walang kahit na kaunting duda na namuo sa utak ni Teo na maaari nitong kainin ang sarili nitong anak, lalo na at sariling dugo nito iyon. 9 na buwan itong dinala at ilang oras pang pagtitiis sa sakit bago na iluwal. Ngunit nagkamali siya dahil isang hating gabi ay nagising siya dahil sa kakaibang huni. Sobrang pagod daw siya noon ng gabing iyon. Pero dahil sa iyak ng iyak ang kanilang anak at tila ay ayaw tumahan, siya ang humili nito ng halos 4 na oras bago nakatulog. Ngunit hindi niya lubos akalaing iyon na pala ang huling pagkanlong niya sa anak. Dahil nahuli na lamang niya ang kanyang asawa na tila isang baboy na gutom na kinakain ang kanilang sariling anak. Nung una hindi pa pumasok sa utak niya na sariling anak nila ang nilalamon nito. Ngunit nang makalapit siya at makita nito ang kalahating naiwan na katawan ng sanggol, ay doon lang siya napasigaw at napahagulgol. Huli na ang lahat dahil wala nang buhay ang sanggol. Tumakas pa si Laida nang mapagtanto nitong mali ang ginawa nito sa sariling anak. Halos gusto nang patayin ni Teo ang asawa dahil sa galit. Ngunit hindi na nga ito muling nagpakita pa. Kaya nagdesisyon na sa Teo na umuwi sa baryo at kalimutan na lang ang asawa. At ang masilimuot na pinagdadaanan nito sa piling ng aswang niyang asawa. Kaya pala laging madilim ang mukha ni Teo ay dahil sa sobrang bigat na pinagdadaanan nito. Matagal din bago na nambalik ang lakas at sigla ni Teo. Makalipas lang ang ilang taon. Kung kailan naman tila tanggap na ni Teo ang lahat, ay tsaka naman tila nagparamdam ang asawa nitong aswang. Gabi-gabi ay may bisitang itim na pusa sa bahay at laging umaalulong ang mga aso. Lahat kami sa bahay ay dudang si Laida ang nilalang na yon. Hanggang sa gumawa ng paraan sila Julian at 2 pang kapatid na lalaki para mahuli ito. Hindi nga sila nagkamali dahil si Laida ang nilalang na iyon. Kinabukasan ay nagmamag-awa ito habang nakatali ang buong katawan. Imbis na maawa ay pagkamuhi na lang ang naramdaman ni Teo sa asawa. Ngunit pinigil siya ni Julian at Fernando dahil kahit papano ay ilang taon din niya itong nakasama at naging mabuti naman ang buhay nilang mag-asawa. Ang pagiging aswang lamang nito ang siyang naging hadlang sa habang buhay na sana nilang sumpaan na magsasama. Dahil doon ay pinakawalan na lamang ito ni Teo. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Dahil baka sa susunod ay mapapatay na kita. Banta ni Teo dito. Miss na kita, mahal. Gusto lang naman kitang makasama. Patawarin mo na ako. Hindi ko sinasadya ang lahat. Pagmamakaawa ni Laida. Ngunit wala nang natirang pagmamahal ni Teo. Si Teo para rito. Buti sana kung ibang kaso dahil mapapatawad pa niya ito. Ngunit ang kainin nito ang kanilang anak. Halos ikabaliw na niya iyon. Kaya mabuting mawala na ito ng tuluyan sa kanyang buhay. Naawa rin kami kay Laida, ngunit mas nakakaawa ang sinapit ng kanilang sanggol at sa sitwasyon ni Teo. Marahil ay nakakabaliw iyon. Simula noon na hindi na nagparamdam pa si Laida at nananatiling mag-isa sa buhay si Teo sa paglipas ng maraming taon. Marahil ay hindi na nito kayang magmahal pa ng iba dahil si Laida pa rin ang nag-iisang babae sa puso nito. Hanggang sa tumanda kami at pinanindigan na nitong mamuhay mag-isa.
Sa mga anak ko at sa mga anak ni Faye na lamang nito itinuon ang atensyon. Hanggang sa pumanaw si Teo sa edad na 48 dahil sa isang bangungot. Sa ngayon, nasa syudad na kami naninirahan. Dito ako sa bunso kong anak dahil magkanya-kanya na rin silang buhay. Sila Faye at ang asawang si Fernando na lamang ang nakatara sa malaking bahay. Ang kanilang mga anak ay walang hilig sa farm. Bagkus ay nasa ibang bansa na rin ang mga ito. Wala na rin akong asawa. Dahil pumanaw na rin ito dahil sa sakit. Kaya alaala na lang ng lumang bahay na iyon ang aking baon. Na siyang ibinahagi ko naman ang ibang parte sa himpilang ito. Naway na aliw kayo sa pakikinig. Hanggang sa muli po. Thelma ng Negros. May dagdag lang ako sa kwento mga kaswang hindi ko naisama. Bali pala nung balibalita sa lugar nila nung may aswang nga si Laida. Pinaghihinalaan sila ng mga tao na silang buong angkan daw mga aswang. Kumbaga sa buong asyenda na yon, mga aswang daw may-ari. Ganon din yon. Di ko lang naisama. Pero may mga trabahante naman sa asyenda na yon na taga doon mismo sa lugar na nagpapatotoong hindi sila mga aswang o ang pamilya nila Julian. Yun lang po. Sikat kasi itong asyenda na to sa Negros eh. Mga lalakihang tubuhan ba? Yun lang po at maraming salamat. At maraming salamat po sa lahat na hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. God bless po. Kita-kita tayo sa comment section. Alright. Magkape ka na habang hindi ka pa nervyoso.